Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Plano ni House Quad Committee Lead Co-Chairperson Representative Robert A. Barbers na imungkahi ang isang joint investigation ng Senado at Kamara tungkol sa mga sinasabing extrajudicial killing sa ilalim ng drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mambabatas, ang ganitong hakbang ay magbibigay daan para sa mas mabilis, mas komprehensibo at walang kinikilingan na pagdinig ukol sa issue. Ba't hindi na lang natin pag-isahin, parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigasyon. Gayunman, hindi ito sinang-ayunan ni Senate President Francis Chis Escudero at Minority Leader Aquilino Pimentel III na tatayong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa Senado sa war on drugs. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng abogado ni former President Rodrigo Duterte na hindi makakadalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw dahil sa hindi maayos na kalusugan nito at pagod. Gayunman, ayon kay Attorney Martin Delgra III, balak namang dumalo ng former President Duterte sa mga susunod na investigation ng kanyang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Lubhang nakakabahala para kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Partikular dito ang binanggit ng pangalawang Pangulo na paghuhukay sa labi ni former President Marcos Sr. na labag-umano sa moral na prinsipyo at hindi nararapat para sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Dahil dito, pinag-aaralan na ng DOJ ang maaring legal na aksyon ukol sa mga naging pahayag ni VP Sara Duterte. Desecrates the memory of a person, desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and they disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated, and we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. Hataw Balita ngayon. Nagparehistro na ng kanilang social media accounts ang nasa 62 political aspirants bilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, mayroong hanggang December 13 ang mga opisyal na online platforms. Ang hakbang na ito, ayon sa COMELEC, mayroong hanggang December 13 ang mga kakandidato sa susunod na halalan para irehistro ang kanilang mga opisyal na online platforms. Ang hakbang na ito ay suportado ng malalaking tech companies tulad ng Meta, Google at TikTok na layong makapagbigay ng transparent at equal opportunities sa lahat. May ding binabantayan ng COMELEC ang paggamit ng artificial intelligence sa paggawa ng campaign materials. Hataw Balita ngayon. Dapat nang bumuo ang pamahalaan ng cyber security partnerships upang mapalakas ang depensa ng bansa laban sa anumang foreign cyber threats. Ayon kay Victor Andres Manhit ng Strat-based ADR Institute, mahalagang matatag na depensa para sa mapayapa at ligtas na Indo-Pacific. Nagbabala rin ito sa maaaring epekto sa seguridad ng bansa oras na mapasa ang konektadong Pinoy Act na maaaring magdulot ng mas maluwag na regulasyon sa data transmission. Hataw Balita ngayon. Kilala na ng Philippine National Police ang 2 sa 4 na suspect sa pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman sa Zamboanga del Norte. Nilinaw ni Police Brigadier General Gene Fajardo na hindi mga pulis ang mga suspect at inaalam na nila kung saang grupo kabilang ang mga ito.
Si Eastman ay dinukot ng 4 na armadong lalaki sa sitio Tungawan, Barangay Poblacion, Sibbuco, Zamboanga del Norte noong Huwebes ng gabi, October 17. Meron na po tayong persons of interest, at least dalawa po yung persons of interest, at inaalam pa po kung ito po bang mga persons of interest ay affiliated po to any group po. Hataw Balita ngayon. Umabot sa mahigit 1,000 pasahero ang na-stranded sa mga pantalan sa Bicol at Quezon dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Cristina. Kabilang sa mga apektadong pantalan ay ang Real Port sa Quezon, Birac sa Catanduanes, Placer, San Pascual at Novo Port sa Masbate. Gayun din ang Matnog, Bulan at Pilar Port sa Sorsogon. Ayon sa Philippine Coast Guard, 1,007 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang hindi muna nakapalaot kasama ang 18 barko at 129 rolling cargos. Patuloy na nakadeploy ang mga tauhan ng Coast Guard upang tiyakin ang kaligtasan ng mga na-stranded na pasahero. Hataw Balita ngayon. 2 lalaki ang nasagip matapos lumubog ang kanilang sinasakyang motor bangka sa karagatang sakop ng Lampinigan Island, Isabela City sa Basilan. Nasa pangangalaga na ngayon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang 2 individual na lula ng motor bangka na lumubog sa karagatang sakop ng Lampinigan Island, Isabela City, Basilan kahapon ng umaga, October 21st. Sa impormasyong ibinahagi ng Coast Guard Isabela, isang residente sa kanilang lugar ang nag-report tungkol sa lumubog na bangka. Agad namang tinawag ang atensyon ng kanilang Deployable Response Group o DRG para kumpirmahin ang nakarating na ulat. Nailigtas sa gitna ng laot sina Junaid Maliki, 20 anyos at Badar Maliki, 21 anyos na pawang residente ng Barangay Lampinigan, Isabela City. Ayon sa dalawang sakay ng bangka, lula nila ang 30 galon ng tubig patungo sana ng Lampinigang Island nang masalungan nila ang malakas na alon kasabayang malakas na hangin. Dahilan kaya nabuwal ang kanilang sasakyang pandagat. Sa ngayon, sinusuri na ng mga otoridad ang kalusugan ng 2 pasahero. Hataw Balita ngayon. Nararanasan na ngayon ang pagbaha sa 3 bayan sa Oriental Mindoro dulot ng pag-apaw ng ilog at malakas na ulan. Sa larawang kuha ni Ginang Risa Domangas, makikita ang ilan sa mga residenteng lumulusong sa hanggang baywang na tubig baha. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro, kabilang sa mga binahang lugar ay ang bayan ng Pola, Victoria at Socorro. May mga pamilya na rin umanong inilikas dahil sa pag-apaw ng tubig. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa ang pagmomonitor ng ahensya hinggil sa magiging epekto ng sama ng panahon. Sa ngayon po, sir, ay nag-activate na po kami, sir, ng para po sa monitoring per LGU. Na sila na po, sir, nagmo-monitor at coordinate po sa bawat barangay, sir. Pinapaalala po natin, sir, sila na kung meron na pong pagbaha ay agaran na po agad silang lumikas para wala na po magkaroon ng problema po. Para po madali din po yung pag-rescue po natin kung sakali pong magbiglang tumaas ang tubig. Hataw Balita ngayon. Nakaranas din ng matinding pag-ulan sa North Cotabato nitong linggo ng gabi, October 20th. Inanod ng baha ang ilang bahay sa Magpet, Cotabato. Sa videong kuha ng residenteng si Janet Sususco sa Barangay Bantak sa bayan ng Magpet, makikitang nagmistulang ilog ang kahabaan ng kanilang kalsada. Matapos ang 4 na oras na pananalasa, napag-alamang umanong may mga inanod na bahay sa naturang lugar. Sa kuha naman na video ni Eva Atilia Buhayan Molina, kahapon ng umaga makikita ang mga sirang bahay sa gilid ng kalsada na siyang naging resulta sa nangyaring flash floods. Sa inisyal na impormasyon buhat sa Magpet LGU, tinatayang nasa 50 bahay ang apektado.
Nagsagawa na ng emergency meeting ang lokal na mga opisyal kahapon Lunes, October 21 upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente. Lumakas pa ang bagyong Christine habang nasa katubigan sa silangang bahagi ng bansa at naging isang tropical storm category na. As of 4 a.m., huling nakita ang sentro ng Tropical Storm Christine sa layong 425 kilometers, silangan ng Birac, Catanduanes. Taglay nito ang hanging umaabot sa 65 km per hour at bugso na nasa 80 km per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa forecast ng Pag-asa, maaaring lumakas pa si Bagyong Christine sa severe tropical storm category bukas bago ito maglandfall sa northern Luzon sa Huwebes. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa bansa dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo. Signal number 1 po sa eastern portion ng Isabela, southeastern portion ng Quirino, southern portion ng Nueva Vizcaya sa buong lalawigan ng Aurora, northern at eastern portion ng Quezon Province, kasama po ang Polillo Islands, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang ang Ticao at Burias Island. Gayun din, signal number 1 ang nakataas sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, gaya ng Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bucas Grande Group. Manatiling nakatutok sa UNTV para po sa latest na ulat tungkol kay Tropical Storm Christine. Hataw Balita ngayon. Ilang lokal na pamahalaan sa bansa ang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ngayong araw dahil sa Tropical Depression Christine na patuloy na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na may pangalang Christine. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa mga bayan sa Albay, kabilang ang Bakakay, Daraga, Ginobatan, Jovelar, Legazpi, Libon, Ligao, Malilipot, Manito, Owas, Polangui, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Tabaco at Tiwi. Gayon din sa mga probinsya ng Aurora, Bohol, Calbayog, Samar, Camarines Norte, Camarines Sur, Claveria, Masbate, Northern Samar, Sibuco, Zamboanga del Norte, Talisayan, Misamis Oriental, Tarangnan, Samar at Virac, Catanduanes. Sa lalawigan naman ng Quezon, ang mga lugar na walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan ay ang Alabat, Atimonan, Calawag, General Luna, Ginayangan, Mauban, Malanay, Magbilao, Perez, Pitogo, Plaridel, Polillo, Quezon, Real, San Andres at San Narciso. Habang all levels din ang walang pasok sa mga sumusunod na bayan sa Sorsogon, Bulusan, Castilla, Irosin, Pilar, Santa Magdalena at Sorsogon City. Samantalang elementary to high school naman ang walang pasok sa ilang lugar tulad ng Bacolod City, Huban, Sorsogon, Talisay, Negros Occidental. Sa Quezon Province, elementary to high school ang suspended ang klase ngayong araw sa mga bayan ng Agdangan, Buenavista, Burdeos, Catanawan, General Nakar, Gumaca, Infanta, Lopez, Humalig, Macalelon, Panulukan, Padre Burgos, Patnunungan, Sampaloc, San Francisco, Tagkawayan, Iunisan. Manatiling nakatutok para sa mga karagdagang pang-class suspension dahil pa rin sa inaasahang epekto ng tropical depression na si Christine. Nakahanda ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team ng Office of Civil Defense o OCD Bicol para sa mga mangangailangang residente na maapektuhan ng Bagyong Christine sa Kabikulan. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon.
Dakong alas 10 ng umaga kahapon, October 21, ay tinas na ng OCD Bicol sa red alert status ang sitwasyon sa Kabikulan. Lalo't itinas na rin ng Weather Bureau Pag-asa ang signal number 1 sa isla ng Catanduanes. Naka-standby na rin po ang ating mga rapid damage assessment and needs analysis teams composed of different agencies in case mag-deploy po tayo nitong Ardana teams. Pinakamataas na ang gagawing koordinasyon ng lahat ng stakeholders ng RDRRMC at mga concerned agency. As of 10 a.m. ay magre-raise na po kami ng red alert status. Just in case po lang naman, since there is still a possibility pong bumaba yung bagyo, ensure po natin yung coordination with the different PDRRMOs and our response agencies po dito sa Kabikulan. Upang mapabilis ang pagkalap ng mga datos kaugnay ng sitwasyon at epekto ng bagyo sa 6 na probinsya sa Kabikulan, nakaalerto naman ang Regional Response Asset sa posibleng deployment sa mga mangangailangan na lokal na pamahalaan. Kanselado naman lahat ng biyahe ng anumang uri na sasakyan pandagat na biyaheng isla ng Catanduanes at Camarines Norte, bunsod ng banta ng bagyo. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naka-heightened alert na ang mga emergency response units sa Quezon Province dahil sa banta ng bagyong Christine. Nakahanda na rin ang mga relief items ng lalawigan para sa mga residente na posibleng maapektuhan ng bagyo. Si Japhet Cablayda, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Naka-preposition na ang relief goods mula sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon para sa posibleng maapektuhan ng bagyong Christine sa probinsya. Nasa mga estratehikong lugar na ang food and non-food items upang mabilis na makarating sa mga nangangailangan lalo na sa mga nasa malalayong lugar o island municipalities. Dahil sa augmentation lamang ang tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, muling nagpaalala ang pamahalaang panlalawigan sa mga syudad at munisipalidad na maghanda ng kanilang sariling assistance sa maaapektuhan ng bagyo. We ask na the municipal governments na mag-conduct na sila ng kanilang PIDRA. So, makita naman, ito naman routine So, yung preparation. Meron na kami mga preposition, ang provincial government. So, kami nagpe-preposition and then I ask din the municipal government na maging proactive sa pag-procure nila ng sarili nilang goods. Naka-preposition na rin ang response team sa mga lugar sa Quezon Province na posibleng lubos na maapektuhan ng bagyo para sa mabilis na pagresponde, pagdadala ng relief items at pagsasagawa ng damage assessment. Naka-heightened alert na rin ang Philippine Coast Guard lalo na sa mga bayan ng Southern Quezon dahil sa banta ng bagyong Christine. Japhet Cablayda, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Target ngayon ng Office of Civil Defense 5 na maglagay ng mga communication radio sa island barangays at maging sa mga bangka sa Camarines Norte. Layon ng hakbang na maiwasan ang insidente ng pagkawala ng mga mangingisda tuwing nagkakaroon ng bagyo sa naturang lugar. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Sa layuning maiwasan ang pagkawala ng mga mangingisda tuwing magkakaroon ng bagyo, plano ngayon ng Office of Civil Defense 5 na maglagay ng mga high-frequency radio sa island barangay sa Camarines Norte. Nais din ng ahensya na mag-install ng mga repeater radio sa mga bangka upang magamit sa pagmomonitor ng bagyo. Apparently, na-solve na namin yung problema ng Catanduanes, but dito, persistent. At ang pag-usapan nga namin kanina, we heard the recommendations na dapat magkaroon ng repeater system at saka radio system sa mga mangisda. Yung mga maapektuhan. Ayon sa OCD5, mas mapabibilis kasi nito ang pagbibigay ng babala at abiso sa mga mangingisda habang ito ay nasa laot na posibleng abutan ng bagyo. Si Gob nag-propose na magkaroon ng repeater system diyan sa may Calagwas, sa Humalig, dito sa basta repeater system. Ang gagamitin ay HF at saka BHF radio. So, yun yung proposal ni Gob na i-forward namin yung request sa National Terrorism Council para mabigyan ng funds.
Sa pulong na isinagawa ng OCD-5 sa pamahalaang panlalawigan ng Camnorte kasama ang iba't ibang disaster response agency kahapon October 21, binigyan diin ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat ahensya para mabantayan ang coastal area sa lalawigan. Matatandaan noong nakaraang bagyong Enteng, 11 mangingisda ang nawala sa Camarines Norte. 9 doon ay hindi pa rin natatagpuan hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon, patuloy na ang pakikipag-ugnayan ng PNP Maritime sa mga coastal barangay sa Camnorte upang maiwasan ang mga naturang insidente. Yun po yung medyo mahirap no, sa part po natin tsaka ng Philippine Coast Guard. May mga matitigas po talaga yung ulo na pumapalaot pa rin kahit may mga advisory na. At yun din po yung hinihingi nating tulong sa ating mga mamamayan na kung sana po ay paalalahanan din natin na itigil na po muna yung pamamalaot sa ganitong oras ng sakuna para maiwasan po yung aksidente. Samantala, nagbigay ng babala ang OCD-5 sa publiko kaugnay sa posibleng malakas na ulan dulot ng bagyong Christine. Nasa 100 to 200 millimeters kasi ang posibleng dalang ulan ng naturang bagyo. Inalerto na ng ahensya ang mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mabilis na pagresponde sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, nakahanda na ang 2,500 family food packs para sa mga pamilyang posibleng maapektuhan ng bagyong Christine sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa mahigit 1,000 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang seaport sa Bicol dahil sa bagyong Christine. Mula sa Camarines Sur, may humahataw na balita si Ryan Salatandol live. Hataw Balita Ngayon. Ryan, kumusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Bicol? Malakas pa ba ang pag-ulan? At ano na yung kalagayan ng mga naitalang pasahero na naantala dyan sa mga pantalan sa Bicol? Yes, amigo, magandang umaga. Magdamag nga na bumuhos ang malakas na pag-ulan dito sa probinsya ng Camarines Sur dito sa Bicol Region at nagdulot ito ng mga pagbaha dito sa ilang mga bayan sa Camarines Sur. Yung mga pasahero naman na stranded sa mga pantalan, amigo, ay nabibigyan ng mga relief packs at mga tulong ng pamahalaan, amigo. Batay sa pinakabagong ulat na ibinahagi ng Office of Civil Defense 5, may 1,007 pasahero na ang pansamantalang nananatili sa 10 seaport sa Bicol Region dahil pa rin ito sa naantalang biyahe dulot ng bagyong Christine. Sa ngayon kasi kabilang ang Bicol Region sa mga apektado ng bagyo. Sa datos ng OCD-5, pinakamaraming pasahero ang na-stranded sa Tabaco Port sa Albay. Karamihan sa kanila ay patawid ng isla ng Catanduanes. Simula kahapon bago pa man dumami ang mga naantalang pasahero, tuloy-tuloy na ang pamamahagi ng pagkain sa kanila ng Department of Social Welfare and Development Bicol at maging ang provincial government ng Catanduanes ay nagpaabot na din ng food assistance. Ayon sa DSWD Field Office 5, nasa mahigit 70,550 pesos na ang halaga ng mga food items ang naipamahaging ayuda para sa mga stranded passengers at para manatili ang katahimikan sa loob ng pantalan. Tumulong na rin ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection Tabaco City Fire Station sa pagbabantay sa mga pasahero. Ayon na rin sa OCD, ang pagdami ng bilang ng mga naantalang pasahero ay posibleng madagdagan pa at dadami pa hanggat hindi pa inaalis ang storm warning signal sa buong Bicol Region. At yan muna ang latest mula dito sa Bicol Region, amigo. Oo, Ryan, kung sakaling madagdagan pa at dumami pa yung mga pasaherong darating dyan sa mga pantalan, gaano ba kahanda ang lokal na pamahalaan o ang PPA sa pagsasaludar sa mga maantalang pasahero, Ryan? Amigo, sa ngayon, ayon sa mga post ng ating mga opisyal, government official dito sa Bicol Region, lalo na doon sa mga apektadong lugar na merong mga pantalan, ay meron silang mga nakalagay na nagre-repack na din sila ng mga goods na pwedeng ipamahagi doon sa mga pasahero na ngayon ay nananatili at namamalagi sa mga seaports natin, mga pantalan natin dito sa Bicol Region, amigo. Alright, maraming salamat Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Pili, Camarines Sur. Hataw Balita Ngayon.
Iniimbestiga ng Estados Unidos ang lumabas na 2 sensitibong dokumentong tumutukoy sa paghahanda ng Israel para sa isang pag-atake sa Iran. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita. Si Klein Sinka, live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Klein. Ano ba yung detalyeng nakapaloob sa mga nasabing dokumentong ito mula sa US Intelligence? Si Klein mamaya. Hataw Balita ngayon. Sinisi ng pinatalsik na Indian diplomat sa Canada na si Prime Minister Justin Trudeau sa pagkasira ng relasyong politikal ng Canada at India matapos nitong ilantad ang pagkakasangkot umano ng India sa kamatayan ng isang Sikh separatist sa British Columbia. Itinanggi naman ng India ang akusasyon na ito ni Trudeau. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus, live. Hataw Balita ngayon. Charles, ano ang naging basihan ng pamahalaan sa pagpapatalsik sa mga Indian diplomat sa bansa? Amigo, pinatalsik ng gobyerno ng Canada ang 6 na envoy ng India matapos matuklasan ng Federal Police ang pagkakasangkot ng mga ito sa isang serious criminal activity. Itinanggi naman ng New Delhi ang alegasyon na ito ng Canada at hiniling na maglabas ng matibay na ebidensya. Ayon kay Indian High Commissioner to Canada Sanjay Kumar Verma, tuluyan ng sinira ni Trudeau ang bilateral ties ng India at Canada. Sinabi rin nito na ang ulat ay may bahid politika at na-impluensya ng 6 separatist campaigners. Balik sa'yo, amigo. Charles, ano naman ang naging hakbang na ginawa ng India bilang tugon sa ginawang pagpapatalsik ng Canada sa mga diplomat nito? Yes, amigo. Agad namang pinauwi ng India ang 6 sa mga diplomat ng Canada dahil nga sa ginawa nito. Balik siya, amigo. Okay, maraming salamat, Charles Corpus, mula sa Canada. Hataw Balita ngayon. Magiging mahigpit ang pagbabantay sa isa sa pinakamahalagang halalan sa Maricopa County sa Arizona. Ito ang umahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Mas pinalakas pa ang seguridad sa Maricopa County sa Arizona dahil sa mga banta sa mga ballot worker ngayong nalalapit na ang halalan sa November 5. Ang lugar na ito ay sentro ng masusing pagbabantay sa buong Estados Unidos dulot ng patuloy na mga maling akusasyon ni presidential candidate Donald Trump hinggil sa umano'y dayaan noong 2020 elections. Nagdagdag ng mga armadong gwardya, mga drone patrol at iba pang security measures upang protektahan ang mga ballot worker. Sumailalim din sila sa pagsasanay para sa mga aktibong banta ng pamamaril. Natutunan nilang gumawa ng mga barricade at gumamit ng mga fire hose upang hadlangan ang mga armadong grupo. Sa Colorado, ipinag-utos sa mga election clerk na magsuot ng bulletproof vest para sa kanilang kaligtasan. Nakaalerto rin ang mga tanggapan ng halalan sa buong bansa kasama na ang pag-iimbak ng Narcan matapos makatanggap ng mga balota na may puting pulbos na naglalaman umano ng fentanyl, isang mapanganib na droga. Umaasa si Stephen Richer, ang pangunahing opisyal ng halalan ng Maricopa County, kasama ang kanyang mga kasamahan na ang mga bagong protocol ng seguridad ay makatutulong upang matiyak na magiging maayos at ligtas ang halalan. Patuloy nilang itinaguyod ang pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko at ang pangangalaga sa integridad ng halalan. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan ng Estados Unidos ang lumabas na 2 sensitibong dokumentong tumutukoy sa paghahanda ng Israel para sa isang pag-atake sa Iran. At mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka, live. Hataw Balita ngayon. Klein, ano ang detalyeng nakapaloob sa mga nasabing dokumentong ito mula sa US Intelligence?
Oo, amigo, 2 dokumento mula sa US Intelligence ang nakalabas at naglalaman ng paghahanda umano ng Israel sa planong pag-atake sa Iran na tugon sa nangyaring missile attack ng Iran noong October 1. Nakapaloob sa isa sa mga dokumentong ito na sinasabing galing sa National Geospatial Intelligence Agency ang umano'y planong paggamit ng Israel Air Force ng advanced munitions. Ang isa namang dokumento na sinasabing nagmula sa National Security Agency ay naglalaman umano na exercises ng Israel sa paggamit na air-to-surface missiles katulad ng fighter jets at drones bilang bahagi ng planong pag-atake. Nagsasagawa na ng investigasyon tungkol sa pag-leak ng mga dokumento at kung may iba pang dokumento na posibleng nakalabas. Balik sa iyo, amigo. Klein, may resulta na ba yung iginagawang investigasyon? Natukoy ba kung paano nag-leak o nakalabas yung mga dokumentong ito? Sa ngayon, amigo, ay hindi pa natutukoy ng mga opisyal ng US kung paano na-leak ang mga classified documents na ito na nagdidetalye sa plano ng Israel na atakihin ng Iran. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon at inaalam pa nila kung ang paglabas na ito ay dahil sa hack o dahil sa isang internal source, amigo. Alright, maraming salamat, Klein Sinka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Mahigit 800 pulis sa Western Visayas ang humiling na maibalik ang kanilang mga assignment sa kanilang lugar. Pero ayon sa Police Regional Office 6, hindi nila maaaring pagbigyan lahat dahil sa kakulangan ng tauhan at posibleng may kinalaman sa politika. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Nais na umanong makabalik sa kani-kanilang mga lugar ng 873 police personnel na naka-assign sa iba't ibang police station sa Western Visayas. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki, nakiusap ang mga ito na makauwi na sa kanilang mga lugar sa iba't ibang kadahilanan. Pero 174 pa lamang ang pinahintulutan ng makabalik. Sa ilalim ng PNP Localization Program, maaaring malipat ng assignment ang isang pulis kung siya ay babalik na sa kanilang lugar, exigency of service o may kinalaman sa personal na interest at may kaanak na tatakbo sa eleksyon. Pero kailangan may kapalit o swapping ang bawat i-reassign na pulis. Ang mga aplikant lang na nakapagsumite ng affidavit of undertaking availing ay maaaring maging qualified. Dapat rin walang naiiwang utang o anumang mga problema ang naturang mga pulis sa area of assignment. Maliban sa PNP localization, sinabi pa ni Wangki na bahagi rin ito ng paghahanda ng Pier 06 sa paparating na midterm elections. And then, ang iba niyang mga politicians natin, request dari sa atin na mag-transfer ang mga pulisya ini. So, if we will do that, we cannot discount the possibility na napasining ang mga pulisya ini will be used, maging bias nila sa coming elections. Pinapaalalahanan din ng mga pulis na magsabi ng totoong intensyon sa kanilang pag-uwi at huwag humingi pa ng anumang tulong mula sa politiko. Samantala, 127 PNP personnel ang nagsabing mayroon silang mga kaanak na tatakbo sa darating na midterm elections kaya kailangan silang ilipat ng assignment. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang Chinese national ang dinukot sa Bustos Dam River habang namimingwit noong linggo ng madaling araw. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Alauna ng madaling araw nitong linggo, October 20, nang dukutin ang dayuhang Chinese national na si Song Jian sa Bustos River, Bustos Dam sa Bulacan. Sa natanggap na impormasyon ng Bustos PNP sa mismong driver ng biktima, habang namimingwit umano ang Chinese national ay nilapitan ito at dinukot ng 4 na lalaki. Ayon kay Kapitan Ferdinand Mendoza, barangay captain ng Tibagan Bustos, matagal na nilang ipinagbabawal ang pamimingwit sa gabi ng mga dayuhang Chinese at hindi sana mangyayari ang insidente kung sumunod sila sa barangay. Concern lang namin doon, kaya namin sila sinasaway, which is madilim nga doon.
Baka mamaya kasi, siyempre, hindi namin makakakilala yon. Baka meron ng mga irregularity, kaya yun lang naman ang purpose namin, kaya sinasaway namin sila. Ayon sa pulisya, ginagawang libangan ng mga Chinese na mamingwit ng magdamag. Kahit ang mga tanod, nahihirapan na rin sa kanila. Tapos po hanggang pamadaling araw na. Yun ang nagiging hobby nila doon. Pag nabalitaan namin, meron daw nahuling mga karpa na malalaki kasi karpa dyan, yung isda. Para kasing may narinig din ako, parang medyo pamilyar daw sa bass fish daw yung hinuhuli nila. Siguro natutuwa lang sila dahil kasi nga malalaki yung isda na kumakagat sa pamingwit nila. Parang kasi yung pamimingwit may excitement. Minsan po may pumupunta rito pag gabi. Ngayon po, pag report po sa amin na may Chinese, pinauwi po namin. Pinupuntahan po namin dito. Kaya na po, kumisa, matitigas talaga ako. Balik lang din ang balik. Paalisin namin, babalik. Paalisin namin, babalik. Samantala, ayon kay PNP Public Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, base sa inisyal na investigasyon, nangingisda umano ito kasama ang ibang Chinese national. Ayon kay Pajardo, nakapagbayad na ang pamilya ng biktima ng 5 milyong ransom mula sa $300,000 na hinihingi ng mga suspect, subalit hindi pa rin malaya ang biktima. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naka-ready na ang security personnel na ide-deploy sa Davao City ngayong darating na undas sa susunod na linggo. Samantala, kaysa ang UNTV News and Rescue, kabilang ang iba't ibang volunteer responder sa ide-deploy sa mga sementeryo sa lungsod. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nakahanda na ang seguridad ng Davao para sa darating na undas sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa susunod na linggo. Nasa 1,014 security personnel ng Davao City Police Office o DCPO at Police Auxiliary ang nakatakdang i-deploy sa darating na October 31 hanggang November 3. Bago pa man ang October 31, magkakaroon ang ahensya ng soft deployment sa kanilang mga tauhan sa lungsod. But prior to that, ma'am, meron na tayong ilalagay for soft deployment ng mga PNP personnel para mag-monitor sa mga magpupunta doon. Kasi may mga members of the family sa mga namamatay, ma'am, no, na prior to the undas is magpupunta na sila para makaiwas sa mga maraming tao during the November 1 and 2. Mayroon ding nakaantabay na PNP personnel sakaling bumisita si former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa puntod ng kanilang mga kamag-anak. For former President Rodrigo Duterte, ma'am, meron tayong nakaantabay na mga PNP personnel ready to be deployed just in case magpunta si PRRD sa libingan ng mga magulang niya. Goal ng DCPO ang zero incident ngayong undas, kaya naman payo ng ahensya na mag-ingat at sumunod sa mga panuntunan. Kagaya ng mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo, ito ang matutulis na bagay at delikadong armas tulad ng kutsilyo, gunting, stick, anumang uri ng bladed o deadly weapon kabilang ang baril. Bawal din ang pagdadala ng alak, sound system, alagang hayop at mga gamit sa pagsusugal. Kung maaari ay maagang pumunta sa sementeryo upang makaiwas sa dagsa ng tao. Samantala, kasabay ng deployment ng security ay ang pagdadeploy sa iba't ibang volunteer responders sa Davao City. Kaisa ang UNTV News and Rescue na magbabantay mula October 31 hanggang November 3 sa isang private cemetery. Ito ay matapos magsagawa ng coordination meeting ang Davao City Risk Reduction and Management Office kahapon sa lahat ng volunteer responders. Kinento pa kayo mo karon, isa ka mga manifestation nga Davao City very strong in terms of disaster preparedness. Bukas ang public cemeteries mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Perwisyo ngayon sa mga residente ang gumuhong tulay sa Matina, Pangi, Davao City dahil sa tumawid na truck na may sakay ng mga buhangin. Nakatakda ring kasuhan ng lokal na pamahalaan ang may-ari ng truck dahil sa pinsalang idinulot nito. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita ngayon. Perwisyo para sa mga residente ang nangyaring pagguho ng steel bridge sa Kilometer 8 Inigo Village, Matina, Pangi, Davao City noong Sabado, October 19. Ito ay matapos sinubukang tumawid sa tulay ng isang malaking truck na may lamang buhangin. Sa tinuod lang ma'am, dako yung kayong perwisyo. Labi na yun sa mga residente sa Inigo Village ma'am. Kaya tungod sa walas lang maagian at itong pagkahitabaw yun dani, pinakadako nga kanang panyo nila problema ang agianan. Ayon sa barangay, ang steel bridge ay may capacity lamang na 5 tons kaya sa bigat ng truck, bumigay ito at nahulog ang truck. Sa kasalukuyan, naglagay na ng alternatibong madadaanan ang mga residente na gawa sa kawayan. Samantala, ang mga motorista naman ay umiikot pa sa kabilang daan para lang makalabas sa lugar. Ang alternatibong ruta din na ito ay isang pribadong property na planong ipropose rin ng barangay na pansamantalang gawing daanan habang inaayos pa ang gumuhong tulay. Duha ka option na mong gikuandro nami gibuhat nga dalan dito which is nami gihangyo nga private property mabuta nga namo og imbornal para maagihan lang sa katong mga sakyanan nga tanggong. Pero napo po agreement agi among ginabuhat kung mahatag sa city engineers. Sinurvey din kahapon ng umaga, October 21, ng Department of Public Works and Highways o DPWH at City Engineers Office ang pagsasaayos ng tulay. Wala namang nasaktan sa insidente. Bagaman di pa nagpaparamdam ang may-ari ng truck upang kunin ang kanilang sasakyan, na-identify na ng Davao City Police Office o DCPO ang mga ito. Hinihintay pa ng ahensya kung ang barangay o Davao LGU ang maghahain ng kaso laban sa may-ari ng truck. Hihintay pa yung Taloma Police Station, ma'am, no? Kung sino yung magpapile ng kaso. It's either the barangay or the city kasi civil liability naman yun, ma'am, na damage to properties. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Plano ng pamahalaan ng Malaysia na bawasan ang subsidy o tulong pinansyal para sa gasolina sa kalagitnaan ng 2025. Alamin natin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para ihanda ang publiko sa humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagpaplano ang Malaysian government na bawasan ang subsidy sa gasolina, partikular sa RON 95. Isang kontrobersyal subalit mahalagang hakbang upang makuha ang tiwala ng mga namumuhunan. Ayon kay Economy Minister Raffezi Ramli, isinusulong ng pamahalaan ang two-tier price system na magtataas ng presyo ng RON 95 para sa pinakamayaman na 15% ng populasyon, habang mananatili ang subsidy para sa karamihan. Bagamat inaasahang makakatipid ng 8 bilyong ringgit o $1.9 billion ang pamahalaan, maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at humantong sa inflation. Dagdag pa ni Ramli, ang ganitong pagbabago ay minsan lamang mangyari sa bawat henerasyon. Naniniwala rin siya na ang pagbawas ng subsidy ay isang mahalagang hakbang upang mapagbuti ang ekonomiya ng Malaysia. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Kinaaliwan sa social media ang video ng isang aso na umaakyat at naglalaro sa tuktok ng Khafra Pyramid. Ito ang humahataw na balita ni Bradley Robuza. Sa Pilipinas, kilala ang mga aspin o asong Pinoy na madalas ay palisaw-lisaw lamang sa lansangan. Minsan na may nagdudulot ng kaba kapag sila ay tumahol, lalo pa kapag ikaw na ang hinabol. Ibahin ang asong si Boka na kinagiliwan sa social media matapos mag-pyramid climbing sa Giza Pyramid Complex sa Cairo, Egypt. Ang aso ay nakitang nasa tuktok ng Pyramid of Khafre
na siyang ikalawang pinakamataas na pyramid sa mundo na may taas na 448 feet o 136 meters. Namataan ng aso ng American paraglider na si Marshall Mosher na nooy lumilipad sa itaas ng pamosong pasyalan sa Egypt. Kaya naman ito ay kanyang kinuhanan ng video. Makikita ang aso na tila masaya habang naghahabol ng mga ibon. Kinabukasan, binalikan ng grupo ni Mosher ang lugar, ngunit hindi na nila nakita ang aso. Sa halip, isang video mula sa ibang adventurer ang nagpakita na ligtas na bumaba ang aso mula sa pyramid. Aabot na sa halos 1 milyong likes ang unang video ni Mosher sa Instagram tungkol sa pamamasyal ni Boca sa tuktok ng pyramid. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 12 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 27, Talatang 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-22 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, October 22, 2024. Mula rito sa San Diego, California, USA na may official colors na red, white, and gold, ako si Beverly Saison. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.